Pagkatapos naming makapagkwentuhan, ay naiga na rin kami. May kalakihan yung bahay ng lolo at lola namin. Marami itong kwarto. Kaya yung 2 kwarto ay kanilang inilaan sa amin. Bali nasa kabilang kwarto lang namin noon sila mama. Habang nakahiga ako, ay di ko alam kung bakit para akong biglang kinabahan. Nakaramdam ako ng takot. Nananindig talaga yung mga balahibo ko. Dahil doon, ay nagtalokbong na lang ako ng kumot at ipinikit yung aking mga mata. Ibinaan ko na lang iyon sa pagtulog. Sinikap ko talaga ng mga oras na iyon na makatulog na. Nang bigla na lang akong nagising. Dahil sa naramdaman kong niyuyugyug ako ni mama. Nakasabay noon, ay naririnig ko yung boses niya. Pagmulat ko, ay nagulat talaga ako at nagtaka kung bakit wala na ako sa higaan at naroon na ako sa harapan ng pinto at nakabukas na iyon. Pani ang tanong sa akin ni mama kung ano ang ginagawa ko doon sa harapan ng bahay. Nakangtaka din siya. Magbabanyo daw sana siya ng kanya kung makita na nakatayo doon na tila lalabas na. Pinakaisip-isip ko naman kung paano nga ba ako napunta doon. Pero kahit anong gawin ko, ay wala talaga akong maalala. Nabumangon ako at naglakad papunta doon. Nabakas ko ang matinding pag-aalala ni mama noong mga oras na iyon. Dahil noon pa lamang talaga iyon nangyari sa akin. Nang sumunod na araw, ay pumunta sa bahay ang isang kapatid ni mama. Bale iyon naman yung sumunod sa kanya. Sa kanilang pag-uusap ay naikwento ni mama yung nangyari sa akin. Sinabi niya sa kanyang kapatid na noon pa lang nangyari sa akin yung ganon. Nang marinig iyon ng kanyang kapatid, ay inalok kami nito na dumuon na lang muna sa kanila habang hinihintay na dumating yung mga papeles ng kasulatan at kasunduan na kanilang pipirmaan. Pero biglang sumingit sa kanilang usapan yung panganay nilang kapatid na nagulat pa nga kami dahil bigla na lang itong sumulpot. Sinabi nitong maayos naman umano ang kalagayan namin doon at kanila naman kaming inaasikaso. At para hindi na humaba pa ang usapan na baka mauwi pa sa pagtatalo, ay sinabi ni mama na maayos nga ang kalagayan namin doon. At kanya na lamang tinanggihan ang iminungkahi ng kanyang kapatid. Nang napatingin ako sa kapatid ni mama, ay parang may gusto pa itong sabihin ngunit tila nagpipigil lang. At bakas din yung pag-aalala sa kanyang mukha. Kinagabihan, bago kami pumasok ng aming silid na tinutulugan, ay makailang ulit na ipinaalaala sa akin ni mama na aking isara ang pinto bago ako mahiga. Bagay na akin namang sinunod. Maging yung bintana ay sinigurado kong nakasara iyon bago ako nahiga. At natatandaan ko, madali akong nakatulog nung gabing iyon. Hindi ko na alam kung anong oras na nang makaramdam ako ng napakatinding init. Nagtaka pa nga ako dahil simula nang dumating kami doon ay napakalamig talaga, lalo na sa madaling araw.
Kaya inalis ko yung kumot na nakatalukbong sa akin. Nang bigla akong nakakita sa may kisame ng isang aswang na nakakapit doon at nakaharap sa akin. Sa sobrang takot ko, ay napasigaw ako at agad na napatayo. Mabilis akong lumapas ng silid habang tinatawag sila mama. Sinalubong nila ako doon sa may pasilyo at nagmamadaling bumalik sa silid para puntahan ang kapatid ko. Pagpasok namin doon ay mahimbing pa rin itong natutulog at napansin namin na nakabukas na yung bintana. Nang tanungin nila ako kung ano ang nangyari, ay agad kong isinumbong yung aking nakita. Nakakatakot ang itsura noon. Tao di naman ito pero may balahibo yung kanyang magkabilang pisngi. Nanlilisik yung kakaiba niyang mga mata at makapal yung buhok nito na nakabogat. Nang marinig nila mama iyon, ay ginising na nila yung kapatid ko. At nagtungo kami sa kailang silid. Nakita kong inayos na nila mama at papa yung aming mga gamit. Nang tanungin ko si mama, ang sabi niya ay aalis kami at pupunta doon sa bahay ng kanyang kapatid. Nakapagtataka nga po, Sir PB, na kahit nagkakagulo na kaming mag-anak, ni isa sa pamilya ng panganay nila mama ay wala man lang lumapit sa amin para magtanong o di kaya'y kausapin kami. Imposible namang tulog pa rin sila. At kahit isa ay wala man lang nagising para tulungan kami. Dahil napakalakas ng sigaw ko at talaga nagkakaingay na kami nila mama. Maiintindihan ko pa yung aking kapatid dahil mantika talaga ito kung matulog. Matapos na maihanda ang aming mga dalang gamit, ay lumabas na kami at nilisan yung bahay. Hindi na nagpaalam pa sila mama. Nang dumating kami doon sa bahay ng kanyang kapatid, ay nagkausap sila ng masinsinan. Narinig ko sa kanilang pag-uusap na mayroon nga raw nangyayaring kababalagan sa bahay ng kanilang magulang. Sabi pa ng tiyahin ko, malaki umano ang ipinagbago ng pangalan nilang kapatid. Hindi na raw ito katulad ng dati. Nang ikwento ni mama yung aking nakita, ay para bang hindi na nabigla o nagtaka pa yung kanyang kapatid. Nang sumunod na gabi, naghahanda pa lang sila mama kasama ang tiyahin namin para maghapunan, ay tila binabato na yung bubungan ng kanilang bahay. Sunod-sunod iyon at sa palagay namin ay malalaki yung bato dahil na rin sa lakas ng pagkalabog noon. Noong una ay napansin ko parang wala naman silang magawa tungkol doon. Narinig ko pa nga nagsabi sila tita na hayaan na lang daw at magsasawa rin ito. Pero nagpatuloy iyon na para bang sinasadyang ubusin talaga yung kanilang pasensya. Na kahit nga si Papa noon ay nakita kong nagninit-nit na sa galit at sinabing hindi na raw tama at makatao ang kanilang ginagawa. Hindi pa naman malinaw sa kung sino ang kanyang pinapatungkulan. Hanggang sa dumampot na ng itak ang asawa ng tiyahin ko at lumabas ng bahay. Sumunod naman si Papa kung kaya nagsisunuran na rin kami lahat. Sumigaw ng ubod lakas ang chewing ko at nagamon. Nang bigla na lamang may tumalon mula sa kanilang bubungan at mabilis na nagtatakbong palayo.
Kanila pa iyong hinabol pero hindi na nila inabutan. Kinaumagahan, maaga pa, ay nakita kong naghahanda sila mama kasama ang kanyang kapatid para umalis. Di ko alam kung saan sila pupunta. Kami-kami lang magpipinsan ang naiwan sa kanilang bahay. Nang magtatanghalian na, ay wala pa rin sila. Bigla kaming nakarinig na may tumatawag mula sa labas. Kaya napasilip kami sa bintana. Nakita namin yung panganay na kapatid nila mama kasama ang isang anak nito. Na kanya kaming makita ay niyaya kami nito sa kanilang bahay. Muntik na akong mapapayag. Hindi ko rin maintindihan kung bakit. Kahit pa nga paulit-ulit na ipinilin sa amin ni mama na wag kaming sasama kahit na kanino. May kakaiba kasi sa kanyang pakikipag-usap. Yung paraan niya ay para bang mahiya ka talagang tumanggi. Para bang napakahirap siyang tanggihan, Sir PB. Buti na nga lang at sumagot yung pinsan ko at nakisali sa usapan. Sinabi niyang hindi kami maaaring umalis dahil mahigpit ang bilin ng aming mga magulang at sa kanya daw kami iniwan. Kaya nung huli ay wala na rin nagawa pa yung panganay na kapatid nila mama. Nang dumating sila ay doon pa lang namin nalamang galing pala sila sa isang manggagamot. Kanilang nalaman na tama nga ang hinala nila ng kanyang kapatid.